Kapatid, eto. Sa hearing kahapon po in the Senate, pakinggan niyo po ang soundbite, may transcript kami dito, sa sinasabi ng PhilHealth Chairman at Secretary po ng DOH na si Ted Herbosa. Eto po. Gusto ko rin paliwanag yung situation at wala namang akong sinisisi, no? Kasi ang kadalasan po, ang problema sa healthcare, pag may sakit ang iyong loved one, your father, mother, or your wife, talagang pina-admit nila at kuminsan ayaw nilang pumila sa charity, sa indigent, kung saan libre na po lahat tayo. I'd like to explain siguro sa ating author ng UHC law. We have achieved UHC for the poor. Pag ikaw ay indigent, maoperahan ka, makikidney transplant ka, sagot lahat ng gobyerno. Ang problema natin sa UHC implementation ay yung working class. Yung working class, papasok yan sa NKTI, papa-admit po yan sa private. Ang ano doon, ang private, out of pocket ka noon. Ibig sabihin noon, you agree magbabayad ka kasi nagpa-private ka. Yung doktor may professional fee. Yung ospital, iba yung rate, depende sa room. Yung iba nanghihingi, ano pa nga, naka-suite room pa eh. So, ako, masama din ang loob ko na hinihingan yung maip ng professional fee, hinihingan yung maip ng bayad sa kwarto na kung nagpunta lang sila sa charity, libre ko sila lahat. Sagot sila ng government of the Philippines. So I think maganda magkaroon din tayo ng sistema sa Pilipinas similar to Singapore. Pagpasok mo sa ospital, ang unang magpapatingin sa'yo ay hindi social worker. Ang unang titingin sa'yo ay financial advisor. Titingnan niya kung ano yung kaya mong bayaran, capacity to pay, at pagkatapos na sabihin niya, ay pwede ka dito sa suite room kasi yung insurance mo, kaya bayaran pag mataas yan. Ay dito ka sa charity ward kasi ang kaya lang natin gamitin sa'yo ay yung government funds. So doon tayo nagkaka-confusion. Hindi naintindihan ng iba. Nagpupumilit sila mag-private. Tapos pag pa-discharge na, manghihingi ng saklolo kay Senator Ejercito. Anong sasabihin, Senator? Ito tatawag ngayon sa akin. Tapos gagawa namin ng paraan. Kukunin namin doon sa MAIP at i-GL namin. So yan ang sistema po, no? So kung maganda lang ma-educate din yung ating mga kababayan, kung hindi nyo kaya sa private, kasi yung mga GOCC may private rooms yan eh. At pag nagsabi mo private ka, may professional fee yung doktor yan. Pero pwede ka rin magsabi sa charity ka. Walang professional fee po yun. Bayad na yung mga doktor doon. So yan yung nagiging problema natin sa heart center, sa kidney, sa specialty hospitals. Sige. So, yung MAIF na yan, yung medical assistance to indigent patient and financially incapacitated na hinihingi mo sa mga senador. So, klaro di ba? Okay. Mr. Secretary, with all due respect, hindi po lahat ng nagpapa-private room ay gusto suite room. Just to make it clear, hindi po lahat, no? Baka yung mga may connection sa politiko siguro yon. So nangangahulugan, itong ating case study, kasi nag-private room siya. Nag-private room siya. So ikaw na working class, sabi ito kasi mga working class na ito, pagdating sa ospital, gusto private room. Kasi kung charity kayo, libre na kayo lahat. Sandali lang. Alam niyo mga kapatid, naunawaan natin yung charity ward, libre lahat John, di ba? Pero ikaw na working class, na nag-aambag ng hindi hamak sobrang laki kumpara doon sa 500. Pag ako pala nagkasakit, wala kang karapatan mag-private room. So doon ka pupunta sa charity ward. Mr. Secretary Herbosa, ikaw kaya mag-charity ward mo? Hindi ko huminamaliit ang mga nasa charity ward kasi nga po yun lang ang makayanan eh. Pero sa mundong ito, kaya ka nga nagbabayad na mas malaking premium eh. Para iba ang benepisyo mo, di ba? Nangangahulugan na para ka malibre at mabawasan ka ng malaking gastusin, doon ka sa charity ward. Ba't mo ba gusto mag-private room? Nakita niyo na ho ba ang charity ward ng mga pampublikong pagamutan? Mawalang galang lang, meron pong maaayos. Halimbawa po sa orthopedic, nabalian ka ng buto. Yung charity ward dyan, ilan po yan? 10 makakaharap yan. Di ba? Sa PGH, mga kapatid, o maging dito po sa East Avenue, ang charity ward dyan, open yan, walang aircon yan, electric fan yan, tabi-tabi kayo lahat dyan. Manganganak ka, charity ward ka dito sa ospital po ng dito sa Pabella. Ilang kayo? 20 yan makakatapat kayo. Charity ward ka doon. Nagbabayad ka ng 4,000, 2,000 per month na premium.
mawalang galang lang, sa charity ward po, minsan, iba-iba na sakit ang tao. At mawalang galang lang, meron dyan, dumudumi na ho sa higaan. Umiihi na sa higaan. Hindi nalilinis. Titiisin mo yung amoy ng kapitbahay mo. Kasi gusto mo maka-avail ka ng full benefit sa PhilHealth. There's really something sick with this program. With all due respect. So nagbabayad ka, ito ng ating case study, nagbayad siya. Kung yung kanyang binayad ron sa PhilHealth, ganyang kinuha ng HMO, di nakakuha ka pa ng 400,000 na benepisyo, di po ba? Ang gusto mangyari ni Ginoong Herbosa, ikaw na working class, gusto mo ng benepisyo, yabang mo Nagpa-private room ka Punta ka sa charity ward, doon libre lahat. Mabuti po kung ang charity ward natin lahat malinis at air-conditioned. May sakit ka sa baga, na-injured ka, inoperahan ka sa anumang bagay ng katawan mo, doon ka sa charity ward. Tabi-tabi kayong lahat doon. Dadalawin ka ng mga anak mo, dadalawin ka ng mga mahal mo sa buhay, na doon ka sa charity ward. Kasi nga, gusto mo ng benepisyo. Anong logic ito? Diba? Mawalang galang lang po sa inyo. Nagbabayad ka, bayad ka magkano dito? Kasi po may mga working class naman din, sa dami din po ng mga trabaho po, nagsisipag sila, ang kanila pong sweldo ay higit na 50,000. Na maliit pa rin ho ngayon. Higit na 100,000 piso, na maliit pa rin ngayon. Lalo na kung marami kayo, bahay mo, kotse mo, edukasyon ng anak mo, kailangan mong kumita 100,000 mahigit. Tapos ngayon, magbabayad ka ng premium, obligahin ka, pero pag nakasakit ka ng private room ka, mayabang ka na. Kasi gusto mo na ng VIP treatment, hindi po. Private room na simple na pinag-uusapan natin dito There's really something sick with this system. Think about it. Yan ho ang dahilan nito, di ba? And then, pupunta ho tatawag kay Congressman, kay Senator, hihingi ng mais. Guarantee letter. Kasi nga po, si Congressman, si Senator, meron nitong may pera ako. At sabi po ng NKTI, may nakakuha ng GL 1 milyon mahigit, di ba? One time, big time, sino yun? May higit pang 1 milyon, isa lang pong guarantee letter, sino yun? So lumalabas dito palakasan, sino may koneksyon kay politiko, mas malaki ang GL amount niya. Diba? Pero ikaw na nagko-contribute sa PhilHealth ng sobra doon sa minimum, pagdating mo sa NKTI o sa PGH, charity lang po ako muna. Kasi wala akong pambayad rito para ako makakuha ng benepisyo. Pero ang contribution mo, ang laki ng diferensya. So, ibig sabihin, ikaw nag-aambagan para doon sa benepisyo ng mga mahihirap. Tama naman yun. Pero sa panahon na kailangan mo ng benepisyo sa gobyernong ito, kayabangan na magtuturing kung kumuha ka ng private room. Dahil yung pala, hindi katumbas ng serbisyo sa PhilHealth yung iyong binibigay ng contribution. And that is the truth.